Tuluyan ng tinuldukan ng Japan ang kanyang pananahimik laban sa nambubuli sa Asia, ang China. Tila nag-iba ang takbo ng hangin ngayon. Nagkasundo ang US at ang Japan at kabi-kabila ang kanilang paghahanda laban sa China. Ano ba ang plano ng mga Tsino at bakit naghahanda ng matindi ang US at ang Japan? Tila mababaliktad na. Anong meron? Bakit China na ang dapat umiwas sa Japan? Update sa agawan ng teritoryo. US-Japan forces versus China. Yan ang ating aalamin. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkasundo ang US at ang Japan. Matagal na silang magkaibigan pagdating sa usaping seguridad ng bansa. Kasalukuyang isinasagawa ng dalawang bansang ito ang joint forces na tinatawag na Iron Fist 2025. Ito ay seryosong pag-iensayo at pagpapalakas ng kanilang puwersa kontra China. Sinimulan nila ito dahil nakikita nilang talagang patuloy na umaabante ang China sa kanyang gustong bakuran. Minabuti ng dalawang bansa na maging handa kung sakaling magsimulang maging marahas ang China. Paglilinaw ng balikatang Iron Fist 2025, hindi ito binuo para umatake. Ginawa nila ito para sa counter-attack kung sakaling mag-amok ang China. Ito si Peter Hegseth, Secretary of Defense ng Amerika. Nag-viral ang mga sinabi niya kamakailan lang. Those who long for peace must prepare for war. Binigyan diin niya na ang mga taong gusto ng kapayapaan ay dapat ding maging handa sa gyera. Sa kasalukuyan ay mayroong 120 military base ang US sa Japan, samantalang 9 naman sa Pilipinas. May 3 announcement ang Amerika nung pumunta sila sa Japan. Una, ang US ay talagang committed ipagtanggol ang Japan. Ikalawa, ang Amerika ay magpapadala ng mas maraming sundalo sa Japan. At ikatlo, magtatayo ang US ng Warfighting Command sa Japan. Ang tatlong ito ay bad news para sa China. Pero ang pangatlo ay talagang hindi nila ikinatuwa. Bakit inis na inis ang China sa ginagawang ito ng US? Dahil 24/7 nang mababantayan ng US ang galaw ng China. Kung sakaling magsimula ng gyera ang China, ay agad itong malalaman ng US dahil napakalapit lang ng kanilang base sa bansang Japan. Ang Pilipinas, kumusta kaya? Apektado ba tayo sa alitang ito? Ang sagot ay, oo, apektado tayo. Dahil konektado tayo ng iisang dagat, malaki ang maitutulong ng samahang Japan at US sa Pilipinas. Dahil kung sakali, wag naman sana no, pero kung sakaling sugurin tayo ng China, ay nandyan lang ang pwersa ng US na handa tayong tulungan anumang oras. Pinaglalaban ng lahat na atin ang West Philippine Sea, pero nakakalungkot lang dahil may iilang aspiring senators ang nagsasabing walang West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Dahil sa panggigipit ng China sa Asia ay talagang siniseryoso ng US ang kanilang pag-i-expand. Hindi lang ng mga military bases nito, kung hindi pati na rin mga war command bases na makakatulong sa direct communications at real-time decision making kung sakaling magsimula na ang hindi natin inaasahan. Disclaimer lang po mga kapantas, hindi po natin gustong magkaroon ng gyera. Ipinapaliwanag lang po natin sa videong ito ang paghanda ng US-Japan forces kung sakaling magkagyera. Nung bumisita ang Defense Secretary na si Mr. Hegseth sa Japan ay halatang kinainis ito ng China. Ilang araw lang matapos ang pagbisita ay biglang nagsagawa ang China ng kanilang military drills sa paligid ng Taiwan nang walang kahit na anong abiso. Nagdulot ito ng banta sa seguridad sa rehiyon. Ang nakakabahala pa ay napag-alamang hindi ito defense drill, kung hindi makukonsidera na itong attack drill dahil sa dami ng kanilang ipinadala. 76 aircraft, 20 Navy at Coast Guards kasama ang Shandong carrier. Lahat ng mga sasakyang ito ay armado sa pag-atake at pinalibutan ang main island ng Taiwan. Tila inis na inis ang China sa pag-aligid ng Amerika sa Asia. Isa pang kinaiinis ng China ay umabot na sa 55,000 ang sundalo ng Amerika ang nasa Japan na sa kasalukuyang nagsasanay at naghahanda. Ang bilang na ito ay tinatayang pinakamaraming sundalo ng Amerika sa isang bansa sa labas ng US.
Ang mga sundalong ito ng Amerika ay kasalukuyan ding pinapalakas ang mga sundalong Hapon. Ito naman ang Tokyo, Japan. Nagsiset up ang US ngayon dito ng War Room Command kung saan magkakaroon ng direct communications ang US sa depensa ng buong bansa ng Japan. Ang pagkakaibigang US at Japan ay nagsimula noon pang 1960 na tinawag na 1960 US-Japan Security Treaty, kung saan dapat protektahan ng US ang Japan sa anumang pagkakataon. Pero hindi ito libre. Nagbabayad ang Japan sa US taon-taon, pero hindi pera ang dahilan kung bakit ito patuloy na ginagawa ng US, kung hindi dahil sa geopolitics. Sobrang strategic ng Japan para ipagtanggol ang Pilipinas at ang Taiwan. Sa kasalukuyan ay may hindi natatapos na tensyon sa pagitan ng Taiwan at ng China. Ang alam lang natin sa Japan kapag tinitignan natin ang mapa ay ang kanyang main island. Hindi natin napapansin ang mga maliliit na isla ng Japan sa ibabang bahagi nito. Ito ang Yonaguni Island, 110 kilometers lang ang distansya sa Taiwan. Hindi ito kasama sa base militar ng Japan, pero pinagpaplanuhan na ring tayuan ng mga airport at daungan ng kanilang barkong pandigma. Ang location na ito ay maaaring maging threat sa China, pero sa kasalukuyan, ang totoong kinakabahala ng China ay ang Okinawa Island ng Japan, dahil nandito ang 32 military base ng Amerika at aabot sa 30,000 US Army ang nandito. Napaka-strategic ng ginawang ito ng Japan na dito pwestuhin ang US base. 1% lang ito ng buong kalupaan ng Japan at napakalayo nito sa mga tao. 70% ng puwersa ng US ay nandito, kaya naman sa oras na atakihin ito ng China ay ligtas ang mga tao sa syudad. Ang lokasyon nito ay 509 kilometro lang sa Taiwan. Ibig sabihin, sa oras na magkaroon ng conflict sa pagitan ng Taiwan at ng China ay makakaresponde agad ang Japan. Ang Taiwan ay #1 leading producer ng semiconductor na inilalagay sa mga gadget gaya ng mga phones, computers at pati na rin mga appliances. Kung sakaling mahinto ang produksyon ng Taiwan ay hindi lang Japan ang maaapektuhan, kung hindi ang buong mundo. At hindi lang piyesa ng mga gamit ang dahilan. Ang Japan ay umaangkat ng langis at ng krudo sa Middle East. Dumadaan ito sa West Philippine Sea patungo sa karagatan ng Taiwan bago makapunta sa kanilang bansa. Kung magkakaroon ng conflict sa China versus Philippines o China versus Taiwan, ay maaaring mapabagal ng tuluyan o mahinto ang supply ng krudo at langis sa Japan at siguradong babagsak ito. 95% ng gasolina sa Japan ay galing sa Middle East. Siya ang may pinakamalaking pag-angkat ng krudo sa buong mundo. At ganoon din sa pagkain, napakataas ng porsyento ng pagkain sa Japan ay inaangkat lang mula sa ibang bansa. Ang daanang ito ay talagang napaka-importante sa mga Hapon, kaya ganoon na lang ang kanilang paghahanda kontra China. Ito naman ang Senkaku Island na parte ng Japan. Kasalukuyang pinaliligiran ito ng China. Pilit itong kinukuha ng Japan pabalik, pero wala sa mood ang China na makipag-usap ng maayos sa Japan. Dahil dito, halata namang talagang nagpapakita ng pangil ang China, pero ang Japan ay hindi pa dadaig. Kaya naman ang Amerika ay nagpaparamdam na ng kanyang presensya sa pinagagawang teritoryo. Napakarami pang sinusubukang sakupin ng China gaya ng ilang bahagi ng India, Vietnam, Malaysia at mga bahura ng Pilipinas. Kung isasama natin sa videong ito ay baka hindi tayo matapos. Hanggang saan aabot ang pananakop ng mga Tsino? Huwag naman sanang umabot sa dahas ang ginagawa nilang ito. Aalamin natin sa next video ang mga susunod pang update. Yun lamang po para sa videong ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.